Hello mga ka-Anthrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ang init-init po ng maghapon, pero so far kahit sobrang init ay maganda naman ang takbo ng ating tindahan. So ayan, medyo ilang araw po ako hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy. Nagpa-city po kami dahil may bumisita po ako sa aking dentist at tapos nag-pick up po kami ng mga naiwan ng tracking nakaraan nung hindi na kumpleto ni supplier yung aming mga stocks na order. So, ayun, pinick up po namin. Ito po yun. At salamat sa aming 7 years old na Wildtrap 4x4 pick up. Dahil talagang ang lakas niya. Sa 7 years na yan, hindi kami binigo. Hindi kami binigyan ng problema. Hindi kami inaberya sa daan. Kahit na madalas talaga'y overload siya. So, ayan, bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick mo naman po yung subscribe button at i-click mo na rin po yung notification bell para ma-notify ka tuwing may mga ina-upload po tayong video at kung hindi po tayo busy ay everyday po tayo nag-upload ng video. At shout out po muna kay Ma'am Ning Cabrera 3567. Sabi niya, hello ma'am, follower mo po ako. May motor shop po kami, bagong bukas pa lang, 1 month pa lang po. Wala pa po kaming customer, tapos wala pong nag-stay na mekaniko kasi po mahina nga siya. 1 day lang po ay alis na agad ang mekaniko. Kaya nasasad po kami. Give me advice po at pa-shoutout na din po. Salamat. Ma'am, hindi mo nilagay kung saan ang iyong shop para ma-shoutout natin yung mga taga sa inyo na bumisita dyan, dumaan dyan, mag-drop by dyan at dyan na magpagawa. So ito po ma'am, pinagdaanan ko po yun ma'am. 2 times. Bakit 2 times? Doon po sa unang branch namin, 5 kilometers away, ay ganun din po. Walang mekaniko sa umpisa, and then hanggang sa mayroong nag-apply, tapos ang nag-apply doon, naging ano pa, hindi siya inbound, kumbaga outbound siya. Mayroon siyang shop, kaya lang medyo mahina nga ang kita niya dahil wala siyang mga pyesa. Maliit pa lang din naman ang shop namin that time, pero yung basic available na. So, siya yung nag-offer ng sarili niya na kung pwedeng makishop siya dun sa amin, dalhin niya lang yung mga gamit niya, compressor niya, tools niya, at wala na kaming hati or wala na kaming share doon sa kikitain niya. Kanya lahat ng ng kita dahil kanya naman lahat ng kagamitan. So, before that, nung wala pa, halos din po walang benta. Pero wag po tayo masyadong masad. Dahil may pangalawang story ako. Nung nag-open na po kami, way back 2017, October or November, dito sa branch na ito. So, ayan, ilang months din po yon na walang mekaniko. So, ang inaasahan lang talaga namin ay konti-konti mga walk-in at tandang-tanda ko po, yung mga benta namin yan, 200, 300, 500, bihirang-bihira makapag 1,000. Since nga po tayo ay baguhan, kukunti lang din talaga normal yung ating inventory, yung ating products, yung ating stocks kasi nga, lalo na kung bitin tayo sa kapital. At dyan po nagkakaroon ng problema sa mekaniko kasi po wala halos mag-apply na mekaniko na mag full time sa isang shop kung hindi po kumpleto ang pyesa or konti po or baguhan pa lang. Kasi nga, lugi po sila. Sa totoo lang, sa isang araw, kung baguhan pa lang po ang shop at saka hindi pa kumpleto, baka po walang kitain ang mekaniko. So, 1 month pa lang po kayo ma'am, huwag ka pong mawala ng pag-asa. Bagong-bago. Medyo habaan mo po ang iyong pasensya at paghihintay. Ang i-workout niyo po talaga ay yung iyo pong stocks. Bakit? Kasi po kahit na wala ka pong mekaniko for the meantime, kung kumpleto po ang stocks mo, may mga walk-in na papasok at makakabili. Sa oras po na lumaki ang iyong shop, ay marami na pong mekaniko ang magkaka-interest po na mag-apply po sa iyo. Kasi alam nila na hindi na sila malulugi. Kagaya din po yun nangyari dito sa amin, dito sa branch na ito. Nung bago pa lang po ay wala din po kaming mekaniko. So finally, nung may nag-apply, kasi nagkaroon sila ng problema nung kasama niya sa isang shop, sa ibang shop. So pumunta dito nag-apply. Ang pinakaginawa ko po na pwede nyo rin pong gawin ito na may offer sa mekaniko po na bago pa lang. Dahil nga po para baka sakaling mag-stay kung sakali na may mga maliit-liit siya nakita. Nung may nag-apply po na mekaniko, sinabi ko po sa kanya, kinausap ko po siya na bago pa lang ang shop natin, natural na wala pa tayong maraming customer. Mahina pa ang pasok ng customer at kukunti pa lang ang ating stocks inventory. But ang may offer ko sa'yo na maganda is, bibigyan kita ng 6 months. Sabi ko, diba, ang lakas na loob ko, 6 months na sa lahat ng mga labors mo ay hindi ako manghihingi ng share sa ang shop, hindi manghihingi ng share sa iyo. Halimbawa, kung magkano ang labor mo,
Yung lahat yun, halimbawa may magpa-troubleshoot lang, may magpakabit ng kadena, gulong, ganun, kung 50 pesos, kanya na yun. Sabi ko sa kanya ng 6 months lang. And guess what po, ang winorkout ko po talaga doon ay ang stocks po. Kasi kahit may mekaniko ka po, kung kulang po ang iyong inventory, kunti din po or wala din pong mag-walk-in na magpapagawa. Kasi doon sila din magpapagawa sa shop na may mekaniko. Pero kung halimbawa po, ikaw po ay kumpleto, yung mga walk-in po na sila lang gagawa o yung mga bibilhin lang na hindi kailangang ipagawa, ay makakabili po sa iyo. So, ang nangyari po, nung winorkout ko po ang products po namin, ang items namin, ang aming inventory, stocks inventory po, doon na po lumaki ang kita at lumakas na rin po ang aming shop. So, ang ginawa ko, dahil ang usapan namin ng mekaniko ay 6 months ko siyang pagbibigyan. Kumbaga, bago pa lang kasi, that time nga po, nung mga kaumpisa lang, pag walang mga gawa talaga, binibigyan ko pa siya ng 50 pesos para lang pang gasolina niya. 50 pesos yan. Pag wala siyang kakita-kita, pag hindi numabot ng 200, binibigyan ko siya additional 50 pesos. So, yun po yung ginawa ko. Hanggang sa 4 months lang po. 4 months pa lang, lumakas na yung aming, yung aming shop. Medyo nagkakaroon na ng mga customers kasi nga medyo dumami na rin, kumapal na rin ang laman ng aming tindahan. Yun kasi yung winorkout ko. Tapos, bandang mga April, nag-start siya. April, May, June, July, mga ganun, July, August, sabi niya nakapag-ipon na siya. Wala pa 6 months, nakapagpagawa na siya ng kanyang bahay. Hindi naman malaking bahay, hindi naman yung ordinaryong bahay na gawa lang sa mga bilog ng mga kahoy. But at least, ibig sabihin, okay na yung kita niya. So, 4 months pa lang yun. Pero, hindi ko binawi yung usapan namin na pag lumakas-lakas na ang kita, bago na ako manghihingi ng share. So, yung 6 months na yon inabot ko. So, nag-usap kami, sabi ko, okay na yung kita mo, pero sige, abutin pa natin ng 6 months para makabuelo ka. Sundin natin yung pinag-usapan natin ng 6 months. After that 6 months, pinagbigyan ko pa siya talaga. Sabi ko, kayo nagpapagawa ka ng bahay, extend natin na 1 buwan pa. So, doon pa kami sa pang 8 months, doon ako nag-start na manghingi ng 20% galing doon sa kanyang mga labor. Masyado pa pong maaga, ma'am, huwag ka pong masad. Normal po yan sa shop. Hindi lang po ikaw ang dumaan dyan. Pinagdaanan ko po yan. Alam nyo po, kapag wala kayong napapanood ng mga ganitong videos, wala kayong napapanood ng mga benta-benta ngayon kasi, way back 2019 kasi nung nag-start ako mag-vlog, diba, yun, sa mga ka-antrip talaga nating original dito, way back 2019, diba, wala masyadong nagva-vlog about motor parts business and accessories. Feeling ko ako yung pinakaunang nagva-vlog ng motor parts business and accessories. So, kung wala kang idea that time, kagaya ko dati, masaya na ako sa 200, 300 na nakabenta ko. Tapos kapag ikaw kasi naranasan mo na medyo malaki-laki na yung mga benta mo, umaabot na ng magkano dyan, nagre-range ka na ng 15 to 20, 25 to 30, medyo masad ka na. At saka pag alam mo na yung iba na ganun yung bentahan, tapos ikaw wala ka 1,000 kasi baguhan ka pa lang, medyo makakaramdam ka ng sadness. Pero huwag ka pong makaramdam ng sadness, tiyagain mo po siya kasi kung passion mo po talaga ito, ilalaban mo po yan talaga kahit gaano kahina yan. Itataguyod mo po yan. Ganito po sa motor parts business and accessories. Hindi lang po dito, kaibahan lang po dito, hindi po hot potato yung ating mga produkto. Hindi po siya kagaya ng bigas, asin, hindi siya grocery items na every now and then binibili po ng mga customers. So, dito po sa atin, po siya, yung pwede kasi siyang ipagpaliban. Halimbawa, ayan, maluwag na yung kadena, kalbo na yung sprocket, hindi mamamatay ang rider or ang may-ari kung hindi siya magpapalit agad-agad. Hindi siya kagaya ng bigas na kailangan mo na talaga dahil basic needs yun siya. So, tiyagain mo po kasi hindi ito kasing hot potato kagaya ng iniisip po ninyo. Ang i-workout mo po ay ang stocks mo po talaga at ang pinaka-advice ko po sa inyo, kung ikaw po ay may asawa, anak, pagsikapan nyo po na matutunan ang mga basic labors po sa shop. Ano ibig sabihin ng mga basic labors? Yan po yung mag-change oil, yung magpalit gulong, interior. Kumuha ka po kung ang anak mo po meron kahit nag-aaral para at least galing school, ayan, may nagbubulkit-bulkit dyan, may marunong magpalit para kahit papano, alam nila, mamaya alas 5:30, nandyan na yung anak ni ganito, ganun, pagawa tayo, mga kakilala nyo lang. So, asawa mo po, pag-aralin mo po siya, hindi mo kailangan mag-enroll. Experience, mag-practice po siya, magpalit ng gulong. Kasi yun po yung mabilis yung mga pang-maintenance, labas, yung chain set, palit ng mga kadena, gulong, interior, palit ng mga change gear pedal, palit ng mga kable, yan po yung mga pwede nyong i-workout na makakatulong sa inyo para po
madagdagan po ang inyong customers at hindi po kayo masyadong umasa at ma-disappoint kung ang inyong pong mga mekaniko ay umaalis po kaagad. Hindi rin po natin sila kasi masisisi dahil nga po sa kung kulang na kulang ang kinikita nila kung wala silang gawa po sa isang araw, 2 araw. Ang mekaniko na walang kita isang araw, 2 araw, 3 araw, ayaw na po yan nila. Pero sundin nyo po ito, itry nyo po kung mag-work, kung may mekaniko po kayo na makuha ulit, let's say for example, na hindi siya maka 200, ganyan. Bigyan nyo po ng 50 pesos, pang gasolina man lang. Alalayan nyo lang na tiyaga lang. Kasi ang pag-start po ng mekaniko at pag-start po ng shop, magka-partner yan, kailangan po ng tiyagaan talaga yan. Ngayon, kung hindi makapagtiyaga ang iyong mekaniko, dahil wala siyang gawa, walang pumapasok na customer, mas kayo po ang dapat na magtiyaga na mapagtagumpayan nyo yan at malampasan kasi darating ang araw na gugustuhin nilang mag-apply po sa inyo dahil malaki na yung kikitain nila. Hindi naman po sa pagmamalaki, dati magkano lang din naman ang kinikita ng mekaniko namin kasi nga mahina pa rin, wala pa rin kami masyadong mga stocks. Ngayon, 'di ba, nagsasobra libo sila isang araw. Ganun, minsan 1,200, 1,300, minsan silang dalawa, tagwa 1,200 sila, tagwa 1,100, 800. Sobrang bihira yung 500 a day kada isa sa kanila, dalawa kasi sila. So pag nagkakaanuhan pa, nagkakabisihan yung asawa ko at saka yung dito sa tao namin sa tindahan, nakakatulong doon sa maintenance ng mga gawa. So, yun po yung gawin nyo, ma'am. Matutunan po sana ng asawa ninyo or anak ninyo, ganyan, yung mga basic po para may, kahit papaano, mayroon pong, meron kayo may offer na service sa inyong customer. Kahit nalimbawa yun sana, interior lang, magpapalit, gulong, sayang po yun, di ba? Habang wala pa kayong mekaniko at habang pong medyo mahina pa or kulang pa yung inyong inventory. So, yun lang. Sana ay nakatulong ito ating vlog ngayong gabi. Mayroon po tayong Facebook page, Kaan-Trip Vlogs. Yan. Pa-follow naman please kung hindi kalabisan. At pa-subscribe po dito sa mga bago pa lang. Please hit the like at subscribe. At pa-share na rin po kung hindi kalabisan para malaman din ng mga baguhan pa lang na huwag sumuko. Matagal pa pong proseso yan. Medyo matagal-tagal pa po ang inyong pagdadaanan. Thank you! See you in my next video. Bye-bye!